Kuya, napakaganda ng katawan mo. Magaling ka rin kaya sa ibang bagay? Wow! Bakit si Joe ito? Huwag kang matakot. Pananagutan kita. Kung sumama ako sa ibang lalaki, hindi na kaya ako pipilitin ni Papa kay Zohao at ipakasal sa babaerong iyon? Maling pagkakamali ito. Zhu Ziyi. Z, si Joe Hao ay hindi katulad ng usap-usapang babaero siya. Magtiwala ka kay Papa. Kung dumating man ang araw na wala na ako, kapag ikinasal ka sa kanya, magiging panatag ang loob ko. Pumasok ako sa Zhou Group para humanap ng ebidensya na magulo ang personal na buhay ni Joe Hao. Kung malaman ni Papa na may nangyari sa amin ni Joe Hao, baka lalo niya kaming ipakasal. Asistente Chen, Presidente Joe, tulungan mo akong hanapin ang Lin Weiwei na ito ngayon din. Su Xiao, inutusan kitang magpadala ng dokumento. Bakit bigla ka na lang nawala? Nasaan na ang plano? Lin Weiwei. Pati ba naman paghatid ng babae, hindi mo pa magawa ng maayos? Gusto mo pang ma-promote? Sasabihin ko sa'yo, nananaginip ka. Sinasabi ko na nga ba, kaya pala hindi ka seryoso sa trabaho mo dahil may iba ka palang pinagkakaabalahan. Su Xiao, ang gulo talaga ng personal na buhay mo. Anong mga pinagsasasabi mo? Nagsasabi ako ng totoo. Kung gayon, ano itong nasa leeg mo? Bakit ayaw mong aminin? Tingnan nyo ang isang ito. Tingnan nyo kung ano ang nasa leeg niya. Halika kayo, tingnan nyo. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Parang pamilyar ito. Ang lalaking iyon na si Zhou Hao, matulungan lang, nangaakit na agad. Ang planong ito ay sa'yo. Isang alalay lang, nakuha na ang loob. Ang plano na ito, sa'yo ba ito? Presidente Zhao, bakit nasa iyo yan? Kagabi, naiwan mo iyan sa kwarto sa hotel. Su Xiao, ang walang hiyang babaeng iyon. Pati si Zhao Hao ay nakuha niya pang akitin. Tungkol sa nangyari kagabi, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Bibigyan kita ng pera at tatapusin na natin ito rito. O, maging girlfriend kita. Presidente Zhao, ginusto ko naman ang nangyari kagabi. Hindi ko kailangan ng pera. Kuya, ang ganda ng katawan mo. Siguro magaling ka rin sa ibang bagay? Naaalala mo ba noong kagabi ang mga sinabi ko sa iyo? Paano ko malalaman ang sinabi ni Joe Hao kay Su Xiao? Kagabi, hindi ko na masyadong maalala. Parang ang nangyari ay, Hindi ba siya ang babaeng kasama ko kagabi? Lolo, Hawa po. Ang katawan ng lolo mo ay talagang humihina na sa bawat araw. Matapos kong pag-isipang mabuti, ang tanging bagay na magagawa ko para sa iyo ay ang ipakasal ka sa batang si Pamilyang Shu. Lolo, hindi ko po kailangan ng arranged marriage. Ang kalusugan niyo po ang pinakamahalaga. Saka hindi pa po kami nagkikita? Hindi ko alam kung anong klase siyang tao. Huwag kang mag-alala. Ang batang iyon, pagdating sa pagkatao at galing, ay talagang mahusay. Tingnan mo. Isipin mo na lang na nagkaroon ka ng bagong kaibigan para may inaasahan naman ang lolo mo. Ayos ba? Opo. Hawa po. Tungkol sa sinabi ni lolo, nakasal mo sa batang si Pamilyang Shu.
Napag-isipan mo na ba? Siguro ay gamitin ko muna si Lin Weiwei para umiwas at pautos kay Asistente Chen na imbestigahan ng mabuti kung sino talaga ang babaeng iyon sa hotel noong gabing iyon. Lolo, mayroon na po akong girlfriend na dinidate. Dadalhin ko siya rito para makita niyo sa susunod na araw. Maaari mong kunin ang lahat ng pera sa card na ito. Ang password ay 699. Tungkol sa nangyari kagabi, tapusin na natin dito. Ahaw. Gusto ko lang maging girlfriend mo. Hindi ko kailangan ng pera. Bahala ka. Bakit nagbago ang isip niya? May nalaman na ba siya? Hindi pwede. Kailangang bago pa niya matuklasan na ang babaeng iyon ay si Su Xiao, ay makahanap na ako ng paraan para paalisin si Su Xiao. Ang lalaking ito na si Zhou Hao na napakahilig sa babae. Hindi ko alam kung may sakit na ba siya. Zhou, Presidente Zhou. Yari na, narinig kaya ni Zhou Hao? Ibig bang sabihin ni Zhou Hao ay nakilala niya ako? Su Xiao. Opo, Presidente Zhou. Hao, anong nangyayari? Saang paaralan ka nagtapos? Sa business ng Finance University po. Asistente Chen, huwag ka na humanap ng private secretary. Siya na ang kukunin natin. Masusunod po, Presidente Joe. Ahaw. Ni hindi nga maayos mag-abot ng mga dokumento si Su Xiao, paano siya magiging secretary mo? Saka, ang kanyang personal na buhay ay hindi gaanong desente. Nagawa mo akong saktan? Miss Weiwei, dahil hilig mong gumawa ng chismis, ginagawa ko ito para matuto kang maging maingat sa pananalita para hindi ka tamaan ng karma balang araw. Ahaw, girlfriend mo ako. Sinaktan niya ako. Dapat mo akong tulungang maghiganti. Ang mayabang na si Zhou Hao, hindi naman kaya dahil kay Lin Weiwei ay magbabago ang isip niya? Naglakas loob siyang saktan ako. Dapat mo akong tulungan. Ang mayabang na lalaking si Zhou Hao, hindi naman siguro niya dahil kay Lin Weiwei babaguhin ang desisyon niya? Iligpit mo na ang gamit mo. Mamaya ay mag-report ka na kay Asistente Chen. Zhou Hao. Ayusin mo ang ginagawa mo at mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Su Xiao. Humanda ka sa akin. Ang lalaking si Zhou Hao, mukhang hindi siya gaya ng mga balibalita. Mukhang habang nangongolekta ako ng ebidensya, kailangan kong maging maingat. Su Xiao, huwag mong isipin na dahil nasa tabi ka na ni Presidente Zhao ay hindi na kita mapapaalis. Sisisihin mo ang sarili mo dahil humarang ka sa daan ko. Ito ang personal na sekretarya ni Presidente Joe, si Su Xiao. Nasa sa iyo na siya. Eto ba ang sinasabi ni Weiwei? Na babaeng tumutukso kay Presidente Joe? Mukhang wala naman siyang espesyal. Su Xiao, di ba? Tamang-tama ang dating mo. Dalhin mo ang impormasyong ito at i-report kay Presidente Joe. Binabayaran ba kayo ng kumpanya para sa wala? Ito lang ang ipakikita nyo sa akin. Kung kaya nyo, gawin nyo. Kung hindi ay lumayas kayo. Ako po, Hindi mo ba narinig ang sinabi ng Presidente? Kung kaya mong gawin ang trabaho, gawin mo. At kung hindi mo naman kaya, umalis ka na. Mukhang hindi si Lin Weiwei ang babaeng kasama sa hotel nung gabing iyon. Bantayan mo siyang mabuti. Masusunod po, Presidente Zhao. Ang reputasyon ni Presidente Zhao bilang isang babaero ay kalat na sa buong lungsod. Mukhang itong si Lin Weiwei ay isa na namang babaeng gustong kumapit kay Presidente Zhao. Ang unang pagkakataon ni Presidente Zhao ay kinuha na ng iba. Kailangan kong mahanap agad ang misis para magkaroon ako ng proteksyon. Magsimula na tayo. ito ang ikatlong quarter ng Project Machine, ang detalyadong datos ng pananalapi. Ang inaasahang kita ay $120 milyong na may 18% na net profit. Ano ang konklusyon? Ang conclusion ay maganda ang tsansa na kumita tayo. Yan din ba ang iniisip mo? Si Zhou Hao ay talagang ang taong paulit-ulit na pinupuri ni Papa. Naniniwala po ako na mali ang konklusyong ito. Oh, Kinalkula ko po itong muli. Ang gastos sa pagbili ng mga hilaw na materyales ngayon ay mas mataas kaysa noong nakaraang beses. Sa tingin ko, mali ang naging konklusyon. Muli ko na itong kinalkula. Ang gastos sa pagbili ng mga hilaw na materyales sa pagkakataong ito ay mas mataas kaysa sa huling beses.
Ang netong kinitang tubo natin ay 10% lamang. Pumunta ka muna sa opisina ko. Presidente Joe, Ano ang nangyari sa konklusyon ng proyektong Meishin? ito, maaari pong ito ay dahil sa pagkukulang sa pagkalkula ng mga tauhan ko. Tinitiyak ko pong sisiyasatin ko ito ng maigi. Ang pagpapatuloy ng proyektong ito ay ibibigay ko na ng buo sa ilalim ng pamamahala ni Secretary Su. Presidente Joe, ang proyektong ito ay noon pa man ay sa akin. Ibigay mo ang iyong buong suporta. Sige po. Mamayang gabi, samahan mo akong makipagkita sa kliyente ng Meishin. Opo. Weiwei, hindi lang ibinigay ni Presidente Zhou ang proyektong Megxin kay Su Xiao, kundi isasama pa niya ito ng personal para makipagkita sa kliyente. Ano? Sa nakikita ko, itong si Presidente Joe, mukhang hindi ordinaryo ang relasyon nila. Weiwei, ikaw na magiging asawa ng ating president, may bisa ba talaga ang mga salita mo? Sa pagkakataong ito, ay malaki ang lugi ko. Huwag kang mag-alala. Weiwei, yung mga sinabi mo bilang mapapangasawa ng presidente, mabisa ba talaga o hindi? Sa pagkakataong ito, talo talaga ako. Huwag kang mag-alala. Si Ahaw para sa kanya ay panandalian lang na pagkahilig. Bantayan mong mabuti ang bawat galaw niya. Sige po. Presidente Joe, tungkol sa Mason Project. Magsalita ka? Mababa pa ang karanasan ko at ang direktang paghawak ng ganito kaimportanteng proyekto ay baka hindi makabuti sa pag-usad nito. Kung nag-aalala ka sa sasabihin ng iba, gamitin mo ang galing mo para patunayan ang sarili mo. Magtiwala ka sa sarili mo. Mahusay naman ang kakayahan mo. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Mukhang iba siya sa mga naririnig kong chismis. O baka pwedeng samantalahin ko ito para magtanong tungkol sa status ng puso niya at humanap ng paraan para matapos ang kasunduan namin sa kasal. Kailangan ko po bang bigyan ng espesyal na pansin kung ano ang mga gusto ng mga kliyente? O kaya may mga kliyente bang may kasamang babae na kailangan kong ihanda ng mga regalo? Huwag na. Trabaho lang ang atupagin natin. Ganoon po ba? Balita ko kasi ay itong si President Liu ay mahilig din sa mga babae. Trabaho lang, walang personalan. Oh, nabalitaan ko ang tungkol sa President Liu na masyado raw itong mahilig sa babae. Masyado? Zhu Ziyi, masyado naman itong halata. Paano kung ang Zhu Hao? Bakit? Interesado ka ba rito? Ay, hindi po, hindi. Nagtatanong lang naman po ako dahil alam naman natin na ang Presidente Jonyo ay kilala kahit saan. Su Xiao, ang galing mo talaga. May lakas ka ng loob na asarin ng presidente sa harap niya. Yun bang kilala sa buong lungsod? Bilang babaero? Haha. Pero sa tagal ko na sa kumpanyang ito, wala pa naman po akong nakikita bukod kay Miss Weiwei na ibang babae na sadyang malapit sa inyo. Presidente Zhao. Ang binibining Lin ay nasa kabilang kwarto at nakikipag-usap sa President Liu ng Meishin. Dali, pumunta na tayo sa kabilang kwarto. Actually, isang gabing pagkakamali lang iyon, tsaka may nobya na si Zhou Hao. Ang lahat ng mga sinabi mo ay walang problema. Hinayaan niyang si Direktor Wang ang magpakilala, tapos hindi man lang sinabi sa akin, ang dumi talagang makipaglaro ng lalaking iyan na si Liu. Ahaw. Kakausap ko lang po kay President Liu tungkol sa inyo. President Liu, matagal na tayong hindi nagkita. Napakaswerte talaga ni Presidente Zhou. Hindi lang maganda ang girlfriend niya, napakamaalaga pa. Presidente Zhou, sino siya? Siya ang sekretarya ko, si Su Xiao. President Liu, hindi niyo po alam? Ang ating Secretary Su ay napakagaling talaga. Kapasok pa lang niya sa kumpanya, ay kinuha na niya agad ang malaking proyektong ito niyo. O talaga, Secretary Su? Ikinagagalak kitang makilala. Halika, maupo tayo at mag-usap. President Liu, ito ang aming bagong plano. Presidente Zhou, tungkol sa kontrata. Huwag tayong magmadali.
Basta't paghirapan ni Secretary Su na ubusin ang basong ito ng alak. Su Xiao, masyadong humahanga si President Liu sa iyo. Inumin mo itong alak. Su Xiao, pinapahalagahan ka talaga ni President Liu. President Liu? Hindi po siya umiinom ng alak. Presidente Zhao, ano ang ibig sabihin nito? President Liu, para po sa inyo ito. Sige, ayos. Sige pa, samahan mo ako. Uminom pa tayo ng marami. President Liu, matuto po kayong rumespeto. Bakit? May problema ba dito, Presidente Zhou? Huwag mong sabihing, gagawin ito ni Presidente Zhou para lang sa isang sekretarya at kakalabanin mo ako. Walang hiya ka? Nagawa mo akong saktan? Galawin mo ang tauhan ko. Sino ka sa akala mo? Su Xiao, huwag kang mananakit ng kapwa at saka si A Hao. Galawin ang tao ko. Sino ka sa akala mo? Su Xiao, hindi ka pwedeng manakit ng iba. At ikaw rin A Hao. Kahit nagmamadali ka, huwag kang manakit. Zhao Hao. Sinasabi ko sa iyo, ang nasa likod ko ay si Pamilyang Shu. Nagagawa mo pa akong kalabanin? Ang proyekto mo, maghanda ka ng malugi. Hindi ko alam kung sino sa mga pamilyang Shu ang nasa likod ni President Liu. Ano? Natatakot ka ba? Sinasabi ko sa iyo, huli na ang lahat. Maliban na lang kung sasama ka sa akin ng maayos. Kung hindi, Itatanong ko sa iyong muli, sino iyan sa pamilyang Shu? Akala ko ba, matibay ang paninindigan ni Su Xiao. sige, sasabihin ko sa iyo, ang taong malapit kay President Shu na si Sekretarya Zhang. Kung naging maayos ka lang kausap noon pa, wala sanang ganitong gulo. Su Xiao, mapagpatawad naman si President Liu, kaya sige na, bilisan mo at aminin mo ang iyong mali at humingi ka ng paumanhin sa kanya. Kung matagal ka na sanang marunong sumunod, hindi na sana umabot sa ganito, di ba? Su Xiao, napaka maunawain ni President Liu, kaya bilisan mo at humingi ka na ng tawad sa kanya. Pakisabi kay President Liu na sagutin ang tawag. Ano? Tawag ito ni Sekretarya Zhang. Gusto kanyang makausap ng maayos. Su Xiao, kahit gaano pa kahusay ang kakayahan mo, imposibleng kilala mo ang tauhan ni President Shu na si Sekretarya Zhang. President Liu, kung hindi po talaga sapat, ako na po ang hihingi ng paumanhin para kay Su Xiao. Nagyayabang ka lang? Isang maliit na sekretarya ka lang? Paano mo makikilala si Sekretarya Zhang? Sagutin mo. Hoy Liu, gusto mo bang matapos na ang career mo? Opo. Si Sekretarya Zhang nga ito. Walang problema? Walang problema talaga. Pirmahan ko na po agad. Anong nangyari? Talaga bang si Sekretarya Zhang ang nasa kabilang linya? Interesante ito. Mukhang hindi ordinaryong tao si Secretary Su. Apsyo! Miss Su. Interesante. Mukhang hindi simple ang isang Secretary Su na yan ah. Exo. Miss Su. Pasensya na. Naging bulag ako at hindi kita nakilala kaagad. Kayo, pakiusap. Huwag po sana kayong magtanim ng sama ng loob sa akin. Presidente Zhou, nasaan ang kontrata? Pipirmahan na natin ngayon din. Susunod kami sa lahat ng gusto mong kondisyon. Asistente Chen. Secretary Su, hindi ba't dapat magpaliwanag ka sa akin kung bakit nasa iyo ang numero ni Sekretarya Zhang? Dahil noong nag-i-intern pa lang ako, naisip ko na si Sekretarya Zhang ay isang napakapatas na tao, kaya kinuha ko ang contact details niya. Ang isang matalinong tulad ni Zhao Hao. Kamaniniwala kaya? President Liu, Opo, tama po ang sinabi ni Miss Su. Su Xiao, bakit mo kilala si Sekretarya Zhang? Mayroon ba kayong itinatagong ugnayan? Miss Weiwei, sa dami ng iniisip mo, gamitin mo na lang sa tama ang utak mo. Kung may relasyon man, ako sa kahit kanino,
Wala kang karapatang makialam. Miss Weiwei, kung marami kang oras para mag-isip, sana ay gamitin mo na lang ito sa tama. Wala kang karapatang makialam kung may relasyon man ako kanino man. So, Miss Su, kasalanan ko po ang nangyari ngayon. Patawarin niyo na po ako sa pagkakamali ko. President Liu, pakiusap tandaan nyo ito ng mabuti. Kahit sino pa ang nagtatanggol sa inyo, kung maaasahan nyo ba sila o hindi, ay hindi ko garantisado. Opo. Presidente Joe, Ahaw. Asikasuhin mo ang sarili mo. I-check mo nga wa kung si Miss Su at si Shugru ba ay may relasyon? opo. Sa proyektong ito, mahusay ang ginawa ni Su Xiao, doblehin ang bonus niya. Director Wang, maghanda ka? Ibigay mo ang lahat ng impormasyon ni Project Mei-Shin kay Secretary Su. Sige po, Presidente Joe. Secretary Su, manatili ka rito. Ibigay mo ang lahat ng impormasyon tungkol kay Project Mei-Shin kay Secretary Su. Sige po, Presidente Joe. Secretary Su, manatili ka rito. Tinatawag na naman niya ako. Secretary Su? Noong nakaraang gabi ng Miyerkules, ikaw ang babaeng kasama ni Hotel Yu Ejing? Ah, hindi ba? Nakilala ba niya ako? Imposible. Napakadilim ng gabing iyon. Ikaw iyon, di ba? Presidente Zhao, noong gabing iyon maaga akong nakauwi galing sa trabaho. Bakit biglang nagtatanong si Presidente Joe ng ganoon? Mukhang guni-guni ko lang pala. Wala lang, natanong ko lang. Presidente Zhao, bakit mo ba ako biglang pinatawag dito? Bakit siya nagdududa sa akin? Mukhang kailangan ko pang mag-ingat. Mukhang kailangan ko pang mag-ingat. Su Xiao. Weiwei. Ang relasyon sa pagitan ni na Su Xiao at Presidente Joe ay mukhang kakaiba talaga. Kapag nagpatuloy pa ito, ang posisyon mo bilang mapapangasawa ng presidente sa hinaharap ay mukhang Sinasabi ko sa iyo. Tapos ganito, naiintindihan mo ba? Presidente Joe. Hinihiling po ni President Xu na pag-usapan muli ang kooperasyon. Presidente Joe, gusto ng President Xu na makipagnegosasyon uli para sa kooperasyon natin. Baka po kailangan ninyong pumunta roon ng personal. Secretary Su, sumama ka sa akin at makikipagkita tayo sa isang importanteng kliyente. Presidente Zhao, palagi po ba kayong nagpapagawa ng overtime sa mga empleyado nyo? Secretary Su, ito ba ang paraan mo ng pagre-resign sa akin? Hindi po, hindi po. Napakadaldal ko talaga. Hindi pa tapos ang pag-iipon ko ng ebidensya. Kung aalis ako ngayon, mawawalan lang ng saysay ang lahat ng pinaghirapan ko. Dahil wala ka namang reklamo, tayo na. Sandali po, Presidente Zhou. Hintay lang po, saan po ba tayo pupunta? Presidente Zhou. Presidente Zhao, sa pagkakataong ito, sinong malaking kliyente po ba ang kikitain natin? Ang kliyenteng ito ay baka pamilyar na pamilyar kay Miss Su.
Presidente Zhou, Secretary Su. Sa totoo lang, noong panahon ng internship, nakasalamuhan na niya si Sekretarya Zhang. Sina Sekretarya Zhang at President Xu ay kapwa humahanga sa kakayahan niya. President Xu. Mukhang hindi ordinaryo ang ating si Secretary Su. Joe Hao, ano po ang ibig ninyong sabihin? Mukhang ang ating Secretary Su ay kakaiba. Joe Hao, ano po ang ibig ninyong sabihin? Pamilyar sa akin ang lahat, kaya ba? Presidente Zhou, nagbibiro lang po kayo. Baguhan lang po ako, paano ko naman po makikilala ang malalaking kliyente ninyo? Ganoon ba? Isang baguhan na may access na agad sa pangunahing proyekto ng pamilyang Xu at personal pa talagang pinuri at kinilala ng may-ari ng pamilyang Xu ang isang baguhang sekretarya? Talagang ang inimbestigahan ako ni Joe Hao. Mabuti na lang at nakapaghanda na kami ni Uncle Jiang nang sasabihin, pero paano kung... Napakatatas ng panlasa ni President Xu sa industriyang ito. Ang labis kang pahalagahan ni President Xu, nangangahulugan ba na mayroon ka pang natatagong sekreto na hindi ko pa nalalaman? Sobra po ang tingin nyo sa akin, baka po dahil lang. Madalas akong nautusan at sipag ko mag-overtime. Kaya naman nagkaroon po sina Sekretarya Jiang at President Xu ng magandang impresyon sa akin. Ibig bang sabihin ay wala kayong ugnayan ni President Xu sa labas ng trabaho? Opo, isang hamak na empleyado lang ako. Paano ko naman po magiging kilala si President Xu? Tama, isang maliit na tao lang na gaya ko. Paano ko naman makikilala si President Xu? Huwag kang mag-alala. Ang makikita natin mamaya ay si President Xu mismo. Ano? Bakit hindi sinabi sa akin ni Uncle Jiang? Personal na pupunta ang tatay ko. Anong gagawin ko? Bakit? Mukhang si Secretary Su ay masyadong nagulat. Ganoon na nga po, at medyo kinakabahan din. Dahil sa pagiging maliit na tao ko, hindi ko inasahang magkakaroon pa ako ng pagkakataon na makita si President Xu. Maniniwala ba si Joe Hao? Anong gagawin ko kapag nakita ko na si Papa? Salamat sa paghihintay. Ipakikilala ko lang. Siya ang bago kong sekretarya na si Su Xiao. Taka nga pala, may pinagsamahan din pala sina Secretary Su at President Xu noong nakaraan. Nabalitaan ko pang pinuri niyo po siya. Secretary Su, magpakilala ka na kay President Xu. Ganon ba? Sa mga sinabi ni Presidente Zhao, mas lalo akong nagkaroon ng interes. Sinasadya talaga ito ng lalaking si Joe Hao. Hindi maaari, kailangang ako ang unang kumilos. Oh? Sa mga sinabi ni Presidente Zhao, nagiging interesado na rin ako. Sinasadya talaga ito ni Joe Hao. Hindi pwede. Dapat na akong kumilos. Kung hindi ay mabubunyag ako. Bakit ka nandito? Mukhang si Secretary Su ay talagang hindi makalimutan ni President Xu. Naaalala mo pa rin kahit matagal na ang nakalipas. Napakaswerte ko talaga. Hindi ba dapat si Secretary Su ay si Xu? President Xu, dati po ay nagkaroon ako ng pagkakataon na makatanggap ng papuri mula sa inyo. Ako po si Su Xiao. Su Xiao, tama? Naaalala kita. Maingat ka sa trabaho at masipag ka talagang kumilos. Nabalitaan ko sa lolo mo na may girlfriend na raw si Presidente Zhao. Posible kayang si Secretary Su ang tinutukoy niya? Bakit biglang nagtanong ng ganoon si Papa? Pero, ano kayang isasagot ni Joe Hao? Salamat po sa inyong malasakit, President Xu. Si Miss Xu po ay madalas na pinupuri ni Lolo. Pero, ano kayang isasagot ni Joe Hao? Salamat po sa pag-aalala ni President Xu. Si Miss Xu ay talaga namang madalas purihin ni Lolo. Pero, pagdating sa mga partner sa trabaho, si Secretary Su ay talagang isang mahusay na pagpipilian. Anong ibig sabihin ni Zhao Hao doon? Kung ganoon, Secretary Su, dapat mong pahalagahan ang pagkakataong ito at ayusin mo ang iyong pagtatrabaho. Salamat po, President Xu. Salamat sa pagtitiwala ni Presidente Zhao. Pagbubutihin ko po ang aking trabaho. Presidente Zhou, may kailangan pa akong katimuhing kliyente. Sige po.
Kung ganoon, President Xu, sa muli nating pagkikita. Secretary Su, alagaan mo si Presidente Zhu at gayon din, alagaan mo ang iyong sarili. Naintindihan ko po. Salamat po, President Xu. Gagawin ko po iyan. How? Nandyan ka na pala? Matagal na kitang hinihintay. How? Nakabalik ka na? Matagal kitang hinintay. Su Xiao. Bakit ka nandito? Masyado yatang masipag si Secretary Su. Masyadong maraming nainom si Boss Ju. Inihatid ko lang siya rito. Dahil nandito ka naman, bahala ka na sa kanya. Huwag kang umalis. Ahaw. Ako ito, si Weiwei. Boss Zhao, gumising po kayo. Su Xiao, wag mong isiping hindi ko alam ang binabalak mo. Hating gabi na, tapos nakaalalay ka sa lasing mong boss. Wala ka na bang kahihiyan? Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Bakit sa tingin mo, tinatangka ko ng akitin si Boss Joe? Masyado kang praning? Anong kinatatakutan mo? Sino? Sinong takot? Sa'yo na si Boss Zhao? Pakisuyo po. Alagaan mo siyang mabuti. Ipinapaubaya ko na sa iyo si Presidente Joe. Pakiusap, alagaan mo siyang mabuti. Hayaan mo na. Magkasintahan naman sila. Su Xiao, umanda ka sa akin. Ikaw ba iyan? Nang gabing iyon, Ako nga. Ako si Lin Weiwei Ahaw. Nandito lang ako palagi. How? Masama ba ang pakiramdam mo? Ikukuha kita ng tubig. Ang walang hiyang Su Xiao na iyon, nagawa niya pang ihatid pa uwi si Ahaw. Hindi pwede. Ngayong gabi ay dapat may mangyari sa amin para maging totoo na ang pagiging magkasintahan namin. Ahaw, halika. Uminom ka muna ng tubig. Gusto ko siyang makasama ng malalim para masiguro ang posisyon ko bilang girlfriend. How? Halika. Uminom ka muna ng konting tubig. bakit parang iba ang nararamdaman ko sa iyo kumpara noong gabing iyon? Ha? Siguro? Siguro dahil matagal na tayong hindi. Ahaw? Tayo naman ay magkasintahan. Ngayong gabi, hayaan mong ako ang mag-alaga sa iyo. Ganun ba? Lin Weiwei, Ahaw. tungkol sa atin dalawa, kung ano talaga ang namamagitan sa atin, alam mo ang totoo? Lumabas ka. Pero mahal talaga kita. Noong gabing iyon ay malinaw na tayo. Umalis ka na agad ngayon. Huwag mo nang hintaying ulitin ko pa ito. Sige. Aalis na ako. Magpahinga kang mabuti. Magpahinga ka ng mabuti. Su Xiao, ikaw ba talaga yon? Kung hindi, bakit pakiramdam ko ay napakapamilyar mo? Hello, ako ito. Handa na tayong kumilos.
Su Xiao. Ipapalasap ko sa iyo ang parusa sa paggalaw ng gamit ko. Sinong natatakot? Kanina, ang itsura ni Lin Weiwei ay halatang may itinatago. Ano ba ang kinatatakutan niya? Ang account niyo po ay may nakitang mali. Para sa inyong seguridad, iminumungkahi naming palitan agad ang inyong password. Ah? Ano iyon? Tingnan ko nga. Para sa iyong seguridad, iminumungkahi ko po na palitan agad ang inyong password. Ha? Ano iyon? Patingin nga. Su Xiao, hindi masama? Nakuha mo pala ang proyekto ng pamilyang Shu. Naku, hindi naman ganoon kagaling ang ginawa ko gaya ng sabi mo. Hay, pero mayroon ka bang backer? Siyempre may backer ako. Ito ay dahil sa tulong ni Presidente Joe. Pero, mayroon sana akong isang bagay na gustong itanong sa iyo. Anong bagay? Alam mo naman, nasikat si Presidente Joe pagdating sa mga babae. Kaya dapat lang na magmanman ako sa mga babae niya. Matagal ka na sa tabi ni Presidente Joe. Mayroon ka bang nakitang iba pang babaeng kasama niya? Meron na. Talaga? Sino? Sino iyon? Bilis, sabihin mo sa akin. Wala ba kayong mga trabaho? Joe. Presidente Joe. Ikaw, sumama ka sa akin sandali. Joe. Presidente Zhu. Ikaw, sumunod ka sa akin sandali. Teka po. Hindi ko alam kung gaano ang narinig ni Zhao Hao. XU. Presidente Zhao, patawad po. Oh! Kung ganoon, ay ipaliwanag mo ito sa akin. Presidente Joe, hindi po dapat ako nakikipagkwentuhan sa oras ng trabaho at lalong hindi ko dapat inuusisa ang pribadong buhay niyo. Pangako ko po na hinding-hindi na mauulit ito. Nagawa mo ang proyektong Shu. Hindi mo kailangang ibigay sa akin ang kredito. Ha? Tungkol naman sa mga babaeng kasama ko. Kung interesado ka, maaari kang direktang magtanong sa akin. Sa tingin ko, obligasyon kong sagutin ka, Secretary Su. Bakit ganoon magsalita si Joe Hao? Ang weird. Presidente Joe, natatakot lang po ako na baka sakaling magkatrabaho tayo sa hinaharap, ay magkamali ako ng pakikitungo sa inyo. Bakit ganoon magsalita si Joe Hao? Parang ang kakaiba po. Presidente Joe, nag-aalala lang ako na baka sa hinaharap sa ating trabaho ay hindi maging maganda ang pagtanggap sa inyo. Matalinong bata. Tusong talaga. Oh, talaga ba? Secretary Su, para lang ba talaga ito sa trabaho? Akala ko kasi, Secretary Su, na sa aking personal na buhay ay interesado ka. Nagbibiro lang kayo, Presidente Joe. Hindi ko po magagawang maging interesado sa personal ninyong buhay. Ganoon ba? Inakala ko kasing si Secretary Su ay maraming alam tungkol sa pribado kong buhay. Ikaw ba ang nagsabi kay Secretary Su kahapon tungkol sa room number ko sa Jingyue? Po, wala po akong sinabi kay Secretary Su. Pero, nagtanong po si Binibining Lin, hinahanap ang room number ninyo, ay sinabi rin po niya sa akin na huwag ko raw pong sasabihin sa inyo. Ibig mong sabihin, kay Lin Weiwei mo lang ibinigay ang aking room number at hindi kay Su Xiao? Kung ganoon, maaari bang ipaliwanag ni Secretary Su? Paano mo nagawang ihatid ako pabalik? Gayong hindi ka naman daw nagpunta sa hotel suite ko? Kung ganoon, pakipaliwanag po ng Secretary Su. Paano mo ako nagawang iuwi kung hindi ka naman nakapunta sa suite ko sa hotel? Presidente Joe, ano po bang room number ang sinasabi niyo? Hindi ko po maintindihan.
Nag-imbestiga na ako? Hindi ka nagtanong sa front desk tungkol sa kwarto ko. At ang asistente Chen ay sinabi lang kay Lin Weiwei. Kaya, paano mo? Nalaman ito? Iyan, wala namang pinatutunayan iyan. Su Xiao? Kahit na malabo ang isip ko noong gabing iyon, may natatandaan pa naman ako. Pinuri mo ang katawan ko? At tinanong mo pa kung magaling ba ako? Natatandaan niya. Gising Shuzi, my girlfriend na ang Zhou Hao. Presidente Zhou, baka po napagkamalan niyo lang ako sa isa sa mga babae niyo. Tutal naman, napakarami niyo pong babae. Su Xiao? Kung sa bagay, napakarami niyo pong babae. Su Xiao. Sa totoo lang, ikaw lang ang nag-iisang babae sa buhay ko. Ano? Paano si Lin Weiwei? Si Lin Weiwei? Ahaw. Anong ginagawa nyo? Secretary Su, oras ng trabaho ngayon, hindi yata tama ang ginagawa mo. Anong ginagawa mo rito? How? Nakita ko kasing nahirapan ka masyado kagabi. Ako, Tama nga, hindi na dapat ako umasa pa kay Zhou Hao. Mabuti at dumating ka? Mayroon kaming isang bagay ni Secretary Su na kailangan mong sagutin. sa inasal ni Zhao Hao, alam na kaya niyang si Su Xiao talaga ang babaeng nakasama niya. Ano po iyon? Nang gabing iyon, doon sa Jingyue Hotel, ang babaeng nakasama ko, hindi ikaw iyon, kundi si Su Xiao. Hindi ba? Ano pong sinabi niyo? Presidente Zhou, kumakalat sa internet ang presyo ng mga proyekto natin sa pamilyang Xu. Ayon sa nalaman ng Direktor Wang, ang nakita nila ay may lumalabas na balita sa internet tungkol sa pakikipagtulungan natin sa pamilyang Xu. Sa mga project quotation natin, nalaman ni Direktor Wang na si Secretary Su ang naglabas ng sekreto. Ako. Su Xiao, sa pagkakataong ito, tuluyan ka nang umalis sa Zhou Group. Ahaw. Ano man ang sabihin ni Su Xiao na naging dahilan ng pagkakagulo nyo, ang pinakamahalaga ngayon ay ayusin ang mga problemang kinakaharap natin. Sir Zhu, siguradong si Su Xiao ang nagpakalat nito. Sir Joe, malinaw ang mga ebidensya. Nakita ng technical department na ang IP address kung saan nanggaling ang sekreto ay sa computer ni Su Xiao. Secretary Su, napakamabuti ni Ahaw sa iyo. Tapos gaganito mo siya? Kahit na sobrang kailangan mo ng pera, hindi mo dapat ginawa ito, di ba? Ahaw, alam ko na hinahangaan mo ang galing ni Secretary Su, pero ngayon, kahit na kailangan mo ng pera, hindi mo dapat ginagawa ang ganitong bagay, di ba? Ahaw, alam ko na hangang-hanga ka sa kakayahan ni Secretary Su, pero ngayon, Secretary Su, mayroon ka bang gustong ipaliwanag? Boss Zhou, wala po akong ginawang masama. Ang mga taong pwedeng humawak ng computer ko ay marami. Director Wang, bakit sigurado ka agad na ako ang nagbunyag ng sikreto? Alam ko namang magdadahilan ka, pero mayroon akong ebidensya. Ito ay ang na-recover ng technical department na mga usapan tungkol sa paglabas ng sikreto ni Su Xiao kung saan malinaw na nakasulat ang lahat ng ibinunyag niyang detalye ng mga quotation. Ahaw, nandito na ang ebidensya, hindi ka dapat magpalambot ng puso. Su Xiao, ano pa ang masasabi mo? Naniniwala ako sa iyo. Boss Joe, hindi mo pwedeng baliwalain ang paghihirap ng lahat dahil lang sa paniniwala mo kay Su Xiao. Presidente Zhou, hindi mo dapat seryosohin si Su Xiao at sayangin lang ang pinaghirapan ng lahat. Tama po, Ahaw. May punto si Direktor Wang. Hindi mo dapat kutyain ang dedikasyon ng lahat. Gusto niyo bang mag-aklas lahat? Ahaw, alam kong hanga ka sa kakayahan ni Su Mishu, pero paano ka?
Magpapaliwanag kay Lolo? Ako na ang bahalang magpaliwanag kay Lolo, ibibigay ko sa kanya ang paliwanag na nararapat. Ahaw. Anong klaseng paliwanag ang ibibigay mo sa akin? Lolo, ako po si Lin Weiwei. Girlfriend po ako ni Ahaw. Nabagit na po niya ako sa inyo sa telepono noon. Binibining Lin, tawagin mo na lang akong chairman. Sige, magsalita ka na. Anong nangyayari dito? Buisit, ano bang problema ng matandang ito? Chairman, tingnan niyo po ito. Ito ang nahanap ng Technical Department na ebidensya ng pag-leak ng impormasyon ni Su Xiao. Iha, anong masasabi mo tungkol dito? Tingnan niyo po. Ito ang nakita ng Technical Department na ebidensya ng pagtagas ng impormasyon ni Su Xiao. Hija, ano ang masasabi mo? Lolo, si Su! Hija, tila marami kang itinatago. Paano nakilala ni Su Xiao si chairman? Maayos lang ako. Grandpa Zhou, matagal na tayong hindi nagkita. Huwag na tayong magbulahan. Sa pagtagas na ito ng impormasyon, lahat ng ebidensya ay itinuturo ka. Ano ang masasabi mo? May ebidensya ako para patunayan na hindi ako ang naglabas ng impormasyon, kundi siya. Imposible. Binago ko na ang impormasyon sa computer niya. Siguradong sinasadya ito ni Su Xiao. Chairman, malinaw ang mga ebidensya. Nahanap na ito ng Technical Department. Mula mismo sa computer ni Su Xiao ang pagtagas ng impormasyon. Ang mga record na ito ng chat ay matibay na ebidensya. Presidente Joe, nauto ka lang ni Su Xiao. Pati ba naman kayo? Presidente Joe, Sabihin mo na agad! sinuri ng Technical Department ang computer ni Secretary Su at nalaman na ang IP address ng computer ni Secretary Su ay binago ng ibang tao. Hinala namin ay ibang tao ang naglabas ng impormasyon. Diretsuhin mo na ako. Sinuri po ng Technical Department ang computer ni Secretary Su at nalaman na ang IP address ng computer ni Secretary Su ay pinalitan ng kung sino. Hinala nila na ibang tao ang naglabas ng sikreto. Xiao Wang, mukhang kailangan mong bigyan ang matandang tulad ko ng isang paliwanag. Ito. Wala naman itong sapat na patunay. Maari ring. Si Su Xiao mismo ang gumamit ng ibang computer o kaya naman ay binayaran ang ibang tao. Talagang ayaw mong umamin hanggang sa huli. Inakala mo ba na sa pagpalit ng IP address ko at paggawa ng mga peking usapang ito, ay mapapatunayan mo nang may kasalanan ako? Pakipaliwanag naman kay Director Wang kung bakit niyo ako sinubukang idiin. Bakit may video? Posible bang peke yan? Presidente Zhou, maghintay po kayo. Saan po ba tayo pupunta? Masyadong maliit ang Zhao Group. Hindi bagay rito ang isang tulad ni Director Wang. Isa ka talagang basura. Simpleng bagay lang hindi mo pa magawa ng maayos. Presidente Joe, mali ako. Pakiusap. Alang-alang sa tagal nating pinagsamahan, palagpasin niyo na po ito. Chairman, parang awa niyo na. Nagkamali ako. Sa loob ng maraming taon, sa kumpanyang ito, kahit wala akong nakuhang parangal, marami akong naibuhos na pagod. Pakiusap, palayain niyo na ako. Hija, sa kalmadong kilos mong iyan, siguro ay matagal mo na itong nakaplano? Lolo, hindi ganoong klase ng tao si Secretary Su. Matanda na ako. Kaya ang lahat ng gawain sa kumpanya ay nasa pamamahala na ni Presidente Zhou. Weiwei, tulungan mo ako. Ginawa ko lang ang lahat ng ito para sa iyo. Director Wang, anong mga pinagsasasabi mo? Paano mo nasabing para sa akin ito? Siya, si Lin Weiwei ang nag-utos sa akin na gawin ang lahat ng ito.
Direktor Wang, anong pinagsasabi mo? Anong ibig mong sabihin na para sa akin ang lahat? Siya yun. Inutusan lang ako ni Lin Weiwei na gawin ito. Alam kong gusto mong makatakas sa parusa, pero wag mo namang ibato ang kasalanan sa akin. Wala naman akong ginagawang masama sa'yo. Nagsisinungaling ka. Mayroon akong ebidensya. Lahat ng mga records ng bank transfer at mga recordings ng chat natin. Nakatago sa akin lahat. Mapanganib pala ang mga tahimik. Anong pinagsasabi mo? Anong recording? Huwag mo akong pagbintangan. Ahaw. Dahil pabor na pabor ka kay Secretary Su, paano ko naman magagawang paalisin siya? Presidente Zhu, sinabi ni Lin Weiwei na nakakaharang si Su Xiao sa kanyang plano at kapag napaalis ko si Su Xiao, sa oras na maging asawa na siya ng boss, gagawin niya akong vice president. Hija, sa bagay na ito, anong tingin mo? Lin Weiwei? Ngayong huli ka na, magpapatuloy ka pa rin ba sa pagsisinungaling? How? Hindi ka dapat maniwala sa kaniya. Girlfriend mo po ako. Mula noong simula ay hindi ko kailanman kinilala na ikaw ay girlfriend ko. Ahaw, huwag kang maniwala sa sinasabi niya. Dahil girlfriend mo po ako. Simula pa noong una ay hindi ko kinilala na girlfriend kita. Ahaw, ang sakit ng tiyan ko. Sobrang sakit ng tiyan ko. Baka nagdadalang tao na ako. At ito ay iyong anak. Ahaw, maaaring hindi mo na matandaan. Pero walang kasalanan ang bata. Su Xiao, alam kong gusto mo si Ahaw. Ngunit ang batang ito ay walang malay. Lin Weiwei, sigurado ka bang anak ko iyan? Sa'yo ito. Nangyari iyon noong gabi sa hotel. Posibleng, hindi mo na naaalala, ngunit, ito talaga ang anak mo. Kalokohan. Ahaw, anong nangyayari rito? Magtiwala ka sa akin. Lin Weiwei, kung ang batang ito ay sa akin, alam nating dalawa ang katotohanan. Ahaw, ano bang nangyayari rito? Magtiwala ka sa akin. Lin Weiwei, sa atin ba talaga ang batang ito? Alam nating dalawa ang katotohanan? Dahil, sabi mong akin ang batang iyan. Linawin mo ngayon, kailan eksaktong nangyari iyon? Ahaw. Sa iyo ang batang ito. Ikaw lang ang nakasama ko. Ipaliwanag mo ng maayos. Ako. Lin Weiwei, matagal ko nang alam na noong gabing iyon, hindi ikaw ang babaeng kasama ko, kundi si Secretary Su. Walang hiyang babae ka. Nagawa mo pa akong lukuhin. Hindi. Ahaw. Para lang makaiwas ka. At para maprotektahan siya, handa ka pang magsinungaling. Ako ang kasama mo noong gabing iyon. Si Su Xiao? Anong ebidensya ang meron ng Su Xiao na iyan? Ebidensya. Naaalala mo pa ba noong araw na hinahanap kita kung ano ang sinabi ko sa iyo? Naaalala mo pa ba noong nakaraang gabi kung ano ang sinabi ko sa iyo? Sa likod ng kanang tainga ni Secretary Su, mayroon siyang maliit na pulang nunal. Noong gabing iyon, hindi nawala ang lahat ng malay ko. Naaalala ko pa kung ano ang sinabi ko sa kanya at natatandaan ko rin ang marka niya sa kanyang kanang tainga. Noong gabing iyon, hindi ako nawalan ng malay. Naalala ko pa ang sinabi ko sa kanya, pati na ang tungkol sa katangiang ito sa kanang tainga niya. Isang pulang nunal. Anong klaseng ebidensya iyon? Ako. Pwede rin naman akong magkaroon yan. Ahaw. Nalilito ka lang nung gabing iyon. Siguradong nagkamali ka lang ng alala. O kaya naman, dahil kay Su Xiao, anong sinabi niya sa iyo? Ginigulo niya ang ating relasyon. Lalapit siya sa iyo, siguradong may iba siyang pakay. Tama na, Lin Weiwei. Sinasabi mong sa akin ang bata. O sige. Asistente, Chen, tumawag ka sa ospital ngayon din? Papuntahin ang doktor para gumawa ng DNA test habang buntis. Base tayo sa agham. Kung sa akin nga ang batang ito, pananagutan ko si Zhao Hao, pero kung hindi, Ako. Aaminin ko na. Nagkamali ako. Hindi ako buntis. Pero dahil iyon sa mahal na mahal kita. Dahil ang lahat sa masamang babaeng si Su Xiao. Dahil ito sa panunukso niya sa iyo. Kung wala siya, Asistente Chen, tumawag ka ng pulis.
Sandali lang. Zhao Hao, hindi ka ba nagtataka kung paanong kahit ang Direktor Wang ay hindi makuha ang kontratang ito? Zhao Hao, hindi ka ba man lang nagtataka? Kahit si Direktor Wang ay hindi makuha ang kontrata, pero bakit siya nabago lang? Nakuha niya ng napakadali? Siya at si President Xu, ano ba talaga ang relasyon nila? Bakit ang tauhan ni President Xu na si Sekretarya Zhang ay sumusunod sa lahat ng sasabihin niya? Chairman, papanoorin mo na lang ba ang masamang babaeng si Su Xiao na ito na makapasok sa pamilya Zhao? Lin Weiwei. Pakiusap, Binibining Lin. Mag-ingat po kayo sa pananalita nyo. Lin Weiwei, panagutan mo ang pagkakalat mo ng maling balita. Su Xiao, kung matapang ka, sabihin mo sa harap ng lahat, ipaliwanag mo kung ano kayo ni President Xu, ano ba ang relasyon nyo? Bakit ang tauhan ni President Xu na si Sekretarya Zhang ay todo suporta sa iyo? Presidente Zhou, ngayong narito na tayo, sa tingin ko may ilang bagay akong kailangang linawin sa iyo. Sabihin mo. Lin Weiwei, tama ka, totoong kami ni Pamilyang Xu ay may malalim na ugnayan. Zhao Hao, nakita mo na? Umamin na siya. Mayroon silang relasyon ni President Xu na hindi tama. Zhao Hao, nakita mo naman? Umamin na siya. Mayroon silang relasyon ni President Xu na hindi tama. Narinig niyo ba lahat? Niloloko lang niya kayo. Naniniwala ako sa iyo. Zhao Hao, nababaliw ka na ba? Para sa isang babaeng gaya niya, nagagawin ang lahat para sa posisyon at hindi pumipili ng paraan. Wala ka na bang pakialam sa dangal ng pamilya Zhou? Chairman, papanoorin mo lang ba si Su Xiao, ang masamang babaeng ito? Nabastusin ang dangal ng pamilya Zhao? Huwag na pong mag-abala ang Binibining Lin. Hija, hindi mo ba ipapaliwanag ang sarili mo? Lin Weiwei, nakakaawa ka. Ang relasyon namin ni President Xu ay hindi katulad ng maduming iniisip mo. Ang apelyido ko ay Xu. Si Xu Chenghan ang aking ama. Ako ang nag-iisang tagapagmana ng pamilyang Xu. Si Xiu, Ji, Qi. So, Secretary Su, ikaw pala talaga si Xu Ziyi? Ibig sabihin, ang nakakasama namin araw-araw sa trabaho, si Secretary Su ay si Miss Xu pala. Ang unang pagkakataon ni Presidente Zhou ay sa kanya palang mapapangasawa. Ibig sabihin, ang kasama nating pumasok sa trabaho araw-araw na si Secretary Su ay si Miss Xu pala. Ang unang beses ni Presidente Zhu ay sa mapapangasawa niya rin pala nangyari. Lagot na. Sa pagkakataong ito, talagang nakabangga tayo ng taong hindi dapat kinakalaban. Hindi maaari. Hindi ako naniniwala. Anong ginagawa mo rito? Mukhang si Secretary Su ay talaga namang hindi makalimutan ni President Xu. Ang tagal na pero naaalala mo pa rin. Napakaswerte ko talaga. Hindi ba dapat si Secretary Su ay si Xu? President Xu? Kaya pala noong araw na iyon, matapos makita si President Xu, ay bigla siyang naging kakaiba. Ikaw pala, si Xu Ziyi. Pasensya na po. Ako si Xu Ziyi. Ang mapapangasawa mo ang Xu Ziyi na iyon. Kung ganoon, bakit hindi mo sinabi sa akin, ikaw ay? Ginamit ko ang pangalang Su Xiao at nagtrabaho sa Zhou Group para lang makahanap ng ebidensya ng malisyoso mong gawain at masamang ugali para makipag-usap kay Papa na ikansela ang kasalang ito. Pero hindi ko inakalang maraming aksidenteng mangyayari na magsasama tayo. Para makipagnegosasyon kay Papa at ipakansela ang kasalang ito, hindi ko lang inaasahan na maraming mangyayaring aberya at mauuwi tayo sa ganito. Nagsisinungaling ka. Paano naman mangyayari na ikaw si Xu Ziyi? Ang anak ng pamilyang Xu, pupunta rito para maging isang simpleng sekretarya at gagamit ng maduming paraan para mangakit ng lalaki? Nagpapanggap ka lang. Sigurado akong nagsisinungaling ka. Chairman, huwag po kayong maniwala sa kanya. Siya si Su Xiao, ang record niya sa trabaho, at ang impormasyon sa kanyang pagkatao ay pwedeng-pwede niyo pong matingnan ng maigi sa HR. Siya ay si Su Xiao? Hinding-hindi siya ang anak ng mga pamilyang Xu. Niloloko niya lang po kayo. Maniwala po kayo sa akin. Oo nga po, Chairman. Ang impormasyon niya na nakarehistro ay sa pangalan ni Su Xiao at maayos ang record niya. Ay hindi. Mula siya sa simpleng pamilya, paano siya magiging isang pamilyang Xu
na heredera. Sa tagal ko na sa mundong ito, alam ko kung paano kumilatis ng mga tao. Hija mula sa pamilyang Shu, nasaktan ka ba? Lolo, masyado naman po kayong seryoso. Ito ay dahil sa katigasan ng ulo ni Ziyi. Hindi ko akalain na mauuwi ito sa ganitong kaguluhan. Yari na. Masyado po kayong seryoso, Lolo. Naging matigas lang ang ulo ni Ziyi at hindi ko inaasahan na magdudulot ito ng napakaraming gulo. Tapos na ako. Tuluyan ko nang nagalit si pamilyang Shu. Lin Weiwei, ikaw ang may kasalanan. Sabi mo, kapag naging asawa ka na ng presidente, itataas mo ang posisyon ko. Sinira mo ang buhay ko. Kapag naayos na natin ang lahat ng ito, mag-usap tayo ng mabuti, Miss Shu. Shu Ziyi. Ang pamilya, itsura, kayamanan, at posisyon, ang mga bagay na ito, mula nang isilang ka ay nasa iyo na lahat, bakit kailangan mo pang makipag-agawan sa akin? Si Zhou Hao ang unang lumapit sa akin, kusa siyang nagpunta sa akin, at binigyan ako ng pagkakataong ito. Bakit noong nagpakita ka na, sisirain mo ang lahat para sa akin? Pati na ikaw, Zhou Hao. Mas plastic ka pa kaysa sa akin. Pinanood mo ang pagpapanggap ko. Pinanood mo ang pagkapahiya ko. Ginawa mo akong katatawanan. Dapat kayong mawala sa buhay ko. Pinanood mo akong magpanggap. Pinanood mo akong mapahiya. Ginawa mo ba akong katatawanan? Dapat kayong lahat na parusahan. Shu Ziyi. Ang mga bagay na hindi ko makuha, ay hindi mo rin makukuha. Sabi ko bibigyan kita ng pera, pero ikaw ang may ayaw. Asistente Chen, tumawag ka sa 911 ngayon din. Sige po, Boss Joe. Wag na. Papa, Binibining Lin. Pakiusap, makipagtulungan ka sa mga pulis sa investigasyon. Wala akong kasalanan. Hindi ako ang gumawa ng pagsusuri na iyon. Lahat ng ito ay ipinagawa sa akin ni Lin Weiwei. Harangan niyo siya. Huwag kayong lalapit. Hindi ako pwedeng mataranta. Nandyan si Papa at si Zhou Hao. Director Lin, Lin Weiwei, huwag kang padalos-dalos. Pag-usapan natin ito ng maayos. Ibaba mo ang kutsilyo. Zhou Hao, kung hindi mo ako hahayaang maging masaya, hindi rin kita bibigyan ng kapayapaan. Shu Ziyi. Zhou Hao, kung hindi mo ako hahayaang maging masaya, hindi rin kita papatatahimikin. Shu Ziyi. Ang trabaho ko, reputasyon, at ang kinabukasan ko, lahat sinira mo. Alam nating pareho na hindi mo naman gusto ang isang babaero tulad ni Zhou Hao. Pero bakit mo pa siya inaagaw sa akin? hindi siya babaero. Lin Weiwei, tama ka. Noong una akong lumapit kay Zhao Hao, aminado akong may ibang pakay ako. Alam ko. Zhou Hao, linawin mo nga ang sinasabi mo. Anong ibig mong sabihin? Ji, ayos ka lang ba? Papa, ayos lang po ako. Alam mo, Sa umpisa pa lang, nagduda na ako. Sa umpisa? Nagdududa pa lang ako? Pero kalaunan, masyado ng maraming naging butas. Dahil sa panahon na nakasama kita, natuklasan ko sa iyong sarili ang napakaraming magagandang katangian. Ang iyong pagiging matatag sa harap ng mga pagsubok at ang iyong pagiging seryoso sa iyong trabaho. ibig bang sabihin yan na ang babaeng seryoso sa trabaho ay ang siyang pinaka-nakakabighani? May kasunduan man tayo na magpakasal o wala? Ikaw lang ang nag-iisang nilalaman ng puso ko. Shu Ziyi, mahal kita? Ano man ang ating katayuan. Sige, kung ganoon ay magpakilala tayong muli sa isa't isa. Kamusta ka, Presidente Zhao? Ako ang mapapangasawa mo, si Shu Ziyi. Kamusta ka, Secretary Shu? Ako naman ang mapapangasawa mo, si Zhao Hao.